Kakayanin mo ba mag-overnight sa isa sa pinaka-haunted na bahay sa Pilipinas? And ano nga ba tong bahay na tinutukoy ko? It's the very famous Baguio's Laperal White House. Kapag nagpunta kayo ng Baguio at nagtanong-tanong sa mga locals na nakatira doon tungkol sa mga haunted places, hindi pwedeng mawawala ang Laperal White House sa mga palagi nilang mababanggit. Hindi lang siya sikat sa Baguio, kundi sa buong Pilipinas din dahil sa nakuha niyang reputation bilang one of the most haunted house in the Philippines. Yung Laperal White House ay tinayo noong taong 1920s when a well-off family decided na magtayo ng summer getaway house. Ito ay tinayo sa Baguio City and it has become Philippines' premium summer getaway, and ginawa ito with a Victorian, majestic pure white that was inspired sa American colonial style. Si Don Roberto Laperal, ang ama ng tahanan ng Laperal family, was so happy nung natapos yung construction and was really excited na i-introduce yung Laperal White House sa kanyang asawa na si Doña Victorina and sa mga bata. Kaya lang, bukod sa happiness na naramdaman ni Don Roberto, is hindi niya na-anticipate yung dark history ng bahay that would dominate their house and eventually magiging cause ng downfall ng family niya at lahat ng tao na papasok sa bahay na yon. Mula nung sila ay umapak sa lupang kinatatayuan ng White House, halos puro kamalasan at kamatayan na lang ang pinagdaanan ng buong pamilya. Eventually, yung Laperal White House ay kasama sa mga sinakop ng mga Japanese soldiers ng World War II, and ginawa nila ito bilang isa sa kanilang mga headquarters. Sadly, mula nung ito ay sinakop ng mga Japanese, yung bahay na yon ay nagkaroon ng dark history such as torture, mga pagpatay, and rape. Basically, kaya pala haunted itong Laperal White House ay dahil sa malagim na past na nangyari sa loob nito. Noong mga panahon na yon, kumalat na ang Laperal family ay tinorture at pinatay sa loob mismo ng Laperal White House. Wala naman exactly lumabas na evidence kung totoo ba yon. And later on, people found out na ang Laperal family ay nakabalik na sa White House after no war. Isa sa tragic experience ng family is yung pagkamatay ng kanilang 3.5-year-old na anak. What happened is that isang araw, yung anak nila na yon ay naglakad sa labas ng bahay nila kasi sinusundan niya yung nanny niya o yung kanyang yaya. Yung yaya nung 3-year-old na bata, hindi napansin na siya pala ay sinundan, and after moments, nasagasaan yung bata sa labas ng bahay, and of course, namatay dahil sa impact ng incident. And ever since, a lot of people believe that the spirit of the child was trapped in the house and palagi siya napipicturan sa bandang hagdan sa front door. Pero yung tragic incidents doesn't end there kasi yung yaya ng bata ay binitbit lahat ng konsensya and took her own life o nagpakamatay sa attic ng bahay. And same goes with what happened doon sa bata. Her soul was also believed to be trapped inside the house, pero siya ay madalas nakikita na sumisilip sa mga bintana. Pero actually, what I feel like about this is kaya siya hindi makaalis sa bahay na yon kasi in her past life, she failed to look after the girl or yung bata. So, that's what she's doing. Hindi siya makatawid kasi she's looking after the girl. After nung sunod-sunod na tragic happening sa buhay nila, yung mga anak ni Don Roberto ay nagsunod-sunod na ring mamatay. Yung iba ay namatay sa loob ng bahay at yung iba naman ay binawian ng buhay sa labas. Sadly, after ng lahat ng yon, na pati asawa ni Don Roberto ay namatay, si Don Roberto ay eventually sumunod na din sa kanila. Bago siya namatay, planano niyang ibenta yung bahay, pero ang huling araw niya na sana sa bahay na yon, siya ay lumabas ng bahay and nag-collapse sa front stairway sa Laperal White House. And up to this very day, pinaniniwalaan ng mga tao na kasama ng family niya, hinahunt nila lahat ng mga taong pupunta sa Laperal White House. Marami rin sa mga nakakakita ang na-witness yung mga kaluluwa ng mga tinorture sa bahay na yon during the Japanese takeover. And kapag nakikita nila yung mga entities na yon, it would always be the soldiers din na namatay sa bahay na yon. And madalas, sa upper bedrooms nila nakikita itong mga entities na to. Also, itong spirits na to, ang kadalasan na
pinaniniwala ang responsable sa mga violent encounters ng mga tao. Kasi some people who visited the Laperal White House would experience pushing or panunulak nang hindi nila nakikita. And ang reported na pinaka-worst encounter was scratching o pangangalmot sa kanila ng mga entities na nasa loob. Maniwala man tayo o hindi sa mga nangyayari sa Laperal White House, it still earned its reputation of being one of the most haunted place in the Philippines. And personally, I wouldn't wonder kung bakit nangyayari tong mga to. Kasi kung titignan natin yung history ng bahay, no wonder why kung bakit maraming entities ang trapped inside. Unfortunately, for a time, naging restricted o bawal yung pagpasok sa loob ng bahay. Yung bahay ay nabakante for a while since an art museum vacated from the premises. Yung bahay was guarded and there are also rumors may become a part of big housing complex, pero as of the moment, isa na itong restaurant. Nung ginawa siyang restaurant, nabasa ko sa iba't ibang social media yung mga meme nila about the house. A lot of people are joking around sa kung ano magiging experience mo kapag nag-dine-in ka sa restaurant na yon. Personally, I'm also wondering, how would it feel kapag nag-dine-in ka sa isa sa mga haunted places in the Philippines? By the way, here is my final look. I am really feeling this purple look. I hope you enjoyed sa pakikinig sa aking horror story. That's it for my video. Comment kayo mga horror stories na katulad nitong sa Laperal White House, or kung nakapunta na kayo doon at may encounters kayo, let me know. You can send your messages to me on my Instagram account and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!